usapang mga tandem pa rin, syempre hindi ko malalampasin na hindi ko bigyan ng espasyo ang Coco Jules. Oh, yung mga subscribers at yung mga patron supporters ng tambalang Coco Martin and Julia Montes. Eto na naman tayo. Ang saya ng Christmas, ang saya ng New Year, at syempre papatapos ma-establish yung ang kanilang negosyo. Take note, pati si Julia talagang nag-investment at meron siyang negosyo ngayon sa mga kapamilya nila. Hindi ko pwede sabihin ang pinanggagalingan nito kasi ayon sa aking very dear and reliable source na yung isa nga yun sa pinagkakaabalahan ng quote-unquote mag-asawa, charot! Mag-partner. Ayan, na Coco Martin and Julia Montes. Julia Montes na nagkaroon ng MMFF 2024 MMFF entry na topa kasama si Arjo Atayde at saka sina Cocoy De Santos na talaga namang sinuportahan ng bongga ni Coco na sinuportahan ng bongga ni Coco na during the promotion, parada and everything. And tinuturo ko, hindi mo nakita yan sa bumuupo ka. Yan. Patayin mo yan sa sindak si Barbara. Ang jogal. Yan, nakapasok na siya. Wala na. Yan, anuhan mo na lang, sprayan. May gumagapang po kasing ipis doon sa may cabinet ko. Ang aking assistant, ang aking director, makeup artist ko. Yun yung bukas na yun. May bukas na dyan. Na si Don, hindi niya nakita. Sabi ko, sprayan mo yan. Anyway, sprayan talaga, di ba? Baka maisip na negosyo yun ng Coco Jules. Charot! Kasi nga yung sabon na ang dami ng mga employees ngayon at ang dami ng mga workers na natutulungan itong mag-partner na to. Especially, ito nga talaga yung negosyo ngayon ni Coco. Aside from being the director, ano ba yan? Ang tagal mo nang kumuha dyan. May bukas na dyan. Aside from being the director, ayan may isa dyan. The director, writer, producer ng tanggalin mo na. Ito si Don, Diyos Mariusip, naloloka ako dito kay Donita Rose. Ang pangalan po niya Don Parillas. Baka na naman may iba na namang mag-emote dyan. Wala na, dyan lang sa may gilid. Dahil hindi ko ganyan ako live. At hindi ko i-edit to magtawanan na lang kayo dyan. Magtawanan nyo na lang po ako. Charot! So anyway, so eto na nga, di ba, ako talaga, i-claim ko to sa mga lahat, lalo na doon sa mga followers ng Coco Jules. I-claim ko to. Hindi ako magyayabang ako dito. Kasi kung talagang follower kayo ng Unbettable Channel at talagang fan or supporter kayo ng Coco Jules, matatandaan nyo na sinabi ko 2 years ago. 2 years ago, 3 years ago, 2.5, more than 2 years ago, na sinabi ko na, diba, nung pandemic kasi to, alam mo naman ako, ang daming mga marites na nasa Montalban pa tayo noon, di ba? Ngayon, nakalipat na kami dito sa Antipolo. Mga 2.5 years ago nga na sabi ko, may mga nakakasa na mga plano nila noon, nag-uusap nila tungkol sa negosyo, yung pelikula ng pagsamahan nila na Netflix pa nga, di ba? Naalala mo yung Pula? Tapos, of course, yung, kailan ko ng tubig, yung, ko doon sa in-spray mo? Ano ba yun? Di ba ako mamamatay noon? Anuin mo. 'Di ba? Na ang tawag po dito mga kapamilya at kapatid at kaibigan, kapuso, na I'm sure binabash ako ng mga mga naiinis diyan sa akin, pero itong episode na to dedicated sa Coco Jules. Kaya pagpasensyahan niyo ako. 'Di ba? More than 2.5 years ago na claim ko na sabi ko, noon pa lang inaanunsyo ko na yung tungkol dun sa may plano ng pagpapakasal. Ang feeling ko nga, sabi ko nga kay Mami Pearl Rubius, nako, Mami Pearl, hindi ba nagpunta sila ng Spain, blah, 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 and so on. If I know, hindi lang negosyo, hindi lang pagkakaroon ng property ang inasikaso nila doon, baka nagpakasal na sila doon. Charot! Kasi nga, nakapuna-puna, kapansin-pansin, of late, lalo ngayong pagpasok ng 2025, sa mga panayam ni Direk Coco Martin, parang nakakondisyon na talaga siya na i-reveal sa mga tao kung ano mang meron sila ngayon ni Julia. 'Di ba? Na Jules nga ang tawag niya, 'di ba? Coco Jules, na nakakakilig kasi for the longest time naman talaga, hindi naman talaga nagsasalita at assume lang tayo ng assume. Pero yung mga previous na event, kagaya nung na ang tagal na pala nila
'di ba? May kumalat na nag-viral pa ngayon. Plus nakita natin last December lang ng MMFF kung gaano rin naman harap-harapan talagang pinaplug ni Coco Martin ang pelikula ni Jules. And then sa mga latest interview nga niya, sinasabi niya na, alam mo yon, kahit paano na-achieve nila ang klase ng privacy na meron sila na hindi lahat pinagpipiestahan ng mga tao, ng mga fans, ng mga supporters. So pero kami mga Coco Jules fans, di ba? Lalo na yung mga kasama namin sa mga Coco Jules lovers, sa pangunguna ni Mother Pearl, di ba, alam mo yan, Pearl Rubio, witness ang ako, at sinabi ko yan sa iyo ng mga nakaraang panahon. Kaya nga sabi ko, kung talagang avid fan kayo ni Coco Martin at saka ni Julia Montes, alam nyo ang sinasabi ko, at nagyabang nga ako sa pagkiklaim na 2 years o 2.5 years ago ko pa binabalita ito na ngayon nangyayari, nakikita natin ngayong 2025. Ganun tayo ka-reliable, ganun tayo ka-credible. Di ba? Although kami ni Coco pag nakikita, alam mo yun, ganun na. Hi, director. Nga pala, Coco, February 12 birthday ko. Jules! Natuwan-tuwa ako dyan, di ba, nung magkita kami na talaga namang, wow, yung yakapan namin talaga, at saka, parang ang tagal talaga namin nakita. Kasi nga nung pandemic nga, during that time na lagi sa mga topic namin silang dalawa, or mga episodes namin na silang bida, lagi kaming, at saka, sabi ko nga po sa inyo, nung time na nagdadalaga from Going Bulilit itong si Julia at saka si Catherine, lagi ko silang kausap, lagi ko silang nakikita, nakakasabay sa elevator, nakakasabay sa lobby no ng ABS-CBN. Kaya, nasa taping pa, kaya naging barkada ko sina Direk Bobot Mortis, sina Direk Frasco, di ba? Nasaksihan ko rin kasi yung pagdalaki nila, kita mo ako, nasaksihan ko yun, di ba? Pero ang edad ng lola nyo, charot! Di ba? Nakita ko sila talaga. At sobrang love ko yung batang yan kasi mapagmahal yan sa kanyang lola. Laking lola din yan Yun siguro yun na isa rin sa mga nagpapatunay kung paano rin talagang minahal siya ni Direk Coco. Kasi si Coco rin mapagmahal din sa pamilya, di ba? Sa isang malaking compound nga doon na binili niya ng ilang lote yon. Pinagsama-sama niya yun, nandun ang tatay niya, nandun ang nanay niya, nandun yung mga kapatid niya, etc. etc. Dito nga sa Batang Quiapo, di ba? Yung dalawang kapatid niya, gaganda na ng mga roles. Pinalaki na, parang yung iba na yung kwento, pinalaki niya na kasi binigyan niya ng mga highlight. Dahil magagaling naman umarte yung dalawa niyang kapatid doon sa Batang Quiapo. So ang saya lang, itong mga klase na to, mga ganap na to, nasabi ko nga hindi pwedeng bumalik ako sa pagbablog na walang episode ang Coco Jules kasi they deserve it. And alam ko magiging masayang-masaya mga supporters nila. So on that note, pansamantala ako magbababay kasi nga Coco Jules, suportahan nyo natin yan. Isa yan sa mga tandem na talaga naman nagsisikap din at talagang pinapatunayan sa buong mundo na pwede rin naman pala magkaroon ng forever at tamang privacy na hinihingi nila at nakakamit nila sa mga panahon na ito. 'Di ba? And good luck, sabi nga ni Willie Revillame, 'di ba? Mga anak. Alam ko, nakita ko 'yan, Eto na naman ako, alam ko, nakita ko 'yan, pero ako, siyempre, pag hindi binibigyan ng permiso na magkwento, magbalita, ganyan-ganyan, tahimik lang ako, ganyan naman ako, kung ano kayo nirespeto din nila ako ng bongga. Kasi sipin nyo, 2.5 years ago ko pa yan na binabalita or kinikwento sa inyo, diba? That was when? Actually, 2022 pa talaga, 2021, ganyan, diba? Kasi bumalik tayo ng pagbablog nung pandemic, yun, 2025 na ngayon, ano pa? Yun! Mabuhay! I love you, Jules! I love you, Coco! At lahat ng mga Coco Jules dyan at kapwa ko mga naniniwala at sumusuporta kina Direk Coco Martin, kina Julia Montes, at sa mga lahat ng nagmamahal din sa kanila, mahal ko po kayo. Ako ang inyong lingkod, Papa Ambet Nabus, nagpapasalamat sa inyong lahat.